Una sa lahat, magandang araw sa lahat ng mga kasama natin dito sa Saliklinang Ride Shop. At nais ko rin magpasalamat sa mga nag-organisa ng ride shop na ito, lalong-lalo na sa mga bumubuo ng Polytechnic University of the Philippines, kay Jen. Salamat sa oportunidad na makapagbahagi ng ilang butil ng kaalaman hinggil sa isang napakahalagang bahagi ng buhay akademiko at ito ay ang publikasyon, paglilimbag. Alam naman siguro nating lahat na nandito ngayon kung gaano kaimportante ang paggawa ng kaalaman, knowledge production, gayon din yung pagpapakalat ng bagong gawa na kaalamang ito o knowledge dissemination. Ano man yung paksa na meron tayo, tayo man ay nagsasaliksik sa disiplina ng kasaysayan, sa sosyolohiya, sa heograpiya, o kahit nga sa tinatawag nating hard sciences o natural sciences. Ito man ay kimika, biolohiya, at kung ano pa man, importante na meron tayong ginagawang bagong dagdag na kaalaman na nakakaambag sa komunidad ng mga scholar, pero kung hindi naman ito maipapakalat sa mas malawak na komunidad, ay tila baga baliwala ito. Para bang ibinubulong mo lamang sa iyong sarili yung mga bago mong natuklasan, at kapag nangyari yun, walang naidadagdag talaga. Dahil tandaan natin na ang isang komunidad ng mga scholar ay binubuo ng iba't ibang mga individual. Kung isang tao lamang nakakaalam ng bagong kaalaman, paano natin ito matatawag na kaalaman kung gayon? Sa makatuwid, critical na bahagi yung pagpapakalat ng bagong kaalaman. At kadalasan, ang kumbaga tradisyonal na pamamaraan ng pagpapakalat ng kaalaman ay sa pamamagitan ng publikasyon ng mga inilalathala na akademikong journal. Ito siguro yung pinaka-pamilyar sa atin. Alam natin na marami pang iba't ibang mekanismo, plataforma para ipakalat natin yung ating mga bagong saliksik. At hindi natin isinasantabi ang mga bagay na iyan. Mahalaga yan. At hindi natin sinasabi na ang paglilimbag lamang sa journal ang importante para sa mga akademiko. Dahil sa pag-usad ng teknolohiya, marami na rin tayong mga bagong tuklas na pamamaraan ng pakikipagtalastasan sa loob ng ating komunidad. Importanteng malaman rin natin yung uh, mga pamamaraan, lalong-lalo na sa pamamagitan ng social media, para makipagpalitan tayo ng kuro-kuro sa isa't isa. At katunayan nga, dahil nga sa pag-angat ng social media, okay, nagkaroon rin ng mga panibagong pamamaraan ng pananaliksik, at sa mga susunod na araw ng Right Chat na ito nga mismo yung mga pag-uusapan natin, di ba? Halimbawa, paano ba ang ugnayan ng pananaliksik sa social media at yung mga sinasabi nating fact-checking, ganyan. O yung phenomenon ng misinformation. Paano ito nakakaapekto doon sa dinamiko ng akademikong publikasyon? Okay? Yan ang mga ilan lamang sa mga konseptong pag-aaralan natin itong mga susunod na araw. Pero isasantabi muna natin iyan para tayo ay makatutok doon sa usaping mahalaga. Okay, ito siguro yung unahin natin para magbigay ng balangkas sa gagawin natin sa kabuuan ng Right Shop. At ito nga yung paglilimbag ng mga saliksik sa tradisyonal na akademikong journal. Ang pamagat nitong aking lektura para sa umagang ito ay How to Write Research Papers for Publication from the editor's perspective. At ang tinutukoy kong editor's perspective ay ang inyong lingkod. Ako po si Mike Pante, katuwang na propesor mula sa Kagawaran ng Kasaysayan ng Pamantasang Ateneo de Manila. At gayon din, ako ang tumatayong punong patnugot ng isang medyo matagal-tagal na ring akademikong journal. Medyo matanda na siya. Ito ay ang Philippine Studies, Historical and Ethnographic Viewpoints. At gusto kong ibahagi sa lekturang ito yung aking mga
sabihin na nating karanasan bilang punong patnugot at yung aking mga nakikitang madalas na pagkakamali at yung mga importanteng puntong dapat tandaan upang masiguro na yung ating pinaghirapang pananaliksik ay aabot doon sa pinal na publikasyon. So, hindi ko na po patatagalin pa, punta na tayo doon sa ating gagawin para sa pag yun na nga, yung ating mahabang paglalakbay mula sa pananaliksik hanggang sa publikasyon. Hayaan niyo po muna akong magbigay ng isang tidbit of information. Pasensya na kasi ako ay nagmumula sa disiplina ng kasaysayan at siguro tayong lahat ay naghahanap ng inspirasyon. Paano ba natin makukuha yung tamang sabihin na nating inspirasyon para tayo ay ganahan upang makapagsulat. Okay, masiguraduhin na yung pananaliksik natin ay magiging isang publishable na uri ng teksto. Marami siguro tayong iba't ibang personal na preference sa pagkukuha ng inspirasyon, pero kung ako ang inyong tatanungin, maganda sigurong tignan bilang modelo ay itong si Salud Algabre. Okay? Hindi siya mananaliksik. Okay? Linawin ko lang ito. Hindi mananaliksik, hindi scholar itong si Salud Algabre, pero isa siyang importanteng personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas. Ipinanganak noong 1894 at namatay noong 1979. Kinikilala si Algabre bilang generala ng mga sakdalista. Ngayon, baka yung iba sa inyo rito ay pamilyar doon sa salitang sakdal o yung grupong sakdal. Kung mababalikan ninyo ang inyong mga pag-aaral sa kasaysayan ng Pilipinas, ang grupong sakdal ay isang grupo ng mga pesante, partikular na sa Katagalugan, Timog Katagalugan at maging sa gitnang Luzon na nagsagawa ng pag-aalsa noong 1935. Pag-aalsa laban sa sistemang feudal, pag-aalsa laban sa kolonyalismong Amerikano, at yung pag-aalsang iyan ay naghumantong sa pagbubuwis ng buhay at ito ay eventually nasugpo rin yung pag-aalsa na iyan. Pero itong pag-aalsang ito ay naging malaking inspirasyon para kay Salud Algabre kahit na sabihin natin hindi naman talaga nagtagumpay ang sakdal, pagtaalsang sakdal. Sa mga susunod pang mga kilusang pesante, sa susunod pang mga kilusang masa, magbibigay ito ng aral na hakbang-hakbang yung pagsulong ng mga susunod pang henerasyon ng mga kilusang pesante. At isa sa mga personalidad na nga yan, na ito ay si Salud Algabre. Ngayon, anong koneksyon nitong mga hakbang-hakbang na pagsulong? Anong koneksyon niyan sa ating ginagawa bilang mga mananaliksik, bilang mga scholar? Mamaya makikita natin. Ngayon, matapos kong banggitin si Algabre bilang isang batis ng inspirasyon, siguro maganda pag-usapan rin natin yung ilan sa mga limitasyon, sa mga hadlang. Bakit marami sa atin na matagal na rin lang namang nagsasaliksik, matagal rin na namang nagtuturo. Yung iba nga, nasa antas tersyarya na ng pagtuturo, pero parang hindi makalagpas doon sa yung balakid, yung hadlang ng pananaliksik. At isa sa mga itunuturong salarin nitong hindi pagtawid doon, hindi na salarin kung bakit hindi makatawid papunta sa paglilimbag sa publikasyon itong mga scholar na ito ay yung tinatawag nating impostor syndrome. Ngayon, ano ba itong impostor syndrome? Okay? Baka yung iba sa inyo rito nakararanas niyan, hindi lang natin alam yung tawag or hindi tayo masyadong malay na meron pala tayong ganito. Pag sinabi kasi impostor syndrome, ito yung parang sitwasyon ng isang individual, 'di ba, na nalagay siya sa isang komunidad, 'di ba? At meron siyang mga kakilalang nakikita niya na mahusay, magaling, pero parang nakikita niya na bakit hindi ako kagaya nila? Bakit yung output ko hindi kagaya nung aking colleague, nung aking kasama sa departamento? Bakit yung dami ng publikasyon nila
ay hindi ko mapantayan. At humahantong ito doon sa pagdadalawang isip noong taong ito na baka naman impostor lang ako. Okay? Baka naman nagkukunwari lang ako na isa akong scholar. Baka naman nagkukunwari lang ako na isa akong mananaliksik o isang nagpapanggap na historiador dahil hindi ako makapagsaliksik. At yung pagsasaliksik ko ay hindi naisasalin sa mga nakalimbag na publikasyon. At napakalaking kalaban ang imposter syndrome. Napakalaki sapagkat yung kalaban ay hindi external, di ba? Hindi panlabas, kundi nasa loob natin. Okay, tayo mismo kinakalaban natin ang sarili. At kapag tayo mismo ang kumakalaban sa ating sarili, ay mahirap talagang manalo. Kaya siguro, ngayon pa lamang, unahin na natin yan bilang isang sabihin na nating point of reflection. Okay? Tayo ba ay mayroong imposter syndrome? Tayo ba ay nakakaranas ng ganitong parang inferiority complex na ikinukumpara natin palagi ang ating sarili doon sa ating mga kapwa, doon sa ating mga colleagues, sa ating mga kasamahan, sa loob ng ating mga departamento o sa ating mga kaklase, halimbawa doon sa mga nasa undergrad o nasa graduate studies? Tiyakin natin na mabababa natin, okay? Bakahin natin itong imposter syndrome. Kasi kung hindi natin ito matutukoy bilang isang sakit na nasa sa atin, mahihirapan rin talaga tayong kumilos pasulong. Okay. Sige. At dahil nga importanteng bumalik doon sa individual na mananaliksik, bago tayo pumunta doon sa pagpapaganda ng ating pananaliksik, 'di ba? Siguro yung iba sa atin dito ang expectation ay magbibigay ako ng mga kuro-kuro, ng mga tips kung paano mapaganda yung ating mga manuskrito, paano maisalin yung ating nagawang pananaliksik papunta sa isang publishable material. Oo, magbibigay ako ng mga ganyang mga mga tips, ng mga payo hinggil diyan. Pero sa akin kasi sekundarya na lamang 'yan. Yung teksto ay sekundarya. Ang primarya ay yung pagkilatis sa mismong scholar. Ang primarya ay yung pag ninilay-nilay ng scholar tungkol sa kanyang sarili, kung ano yung kanyang kayang gawin. At pag ninilay-nilay rin ng scholar na isinasaalang-alang yung nangyayari sa kanyang paligid. Okay, sa tingin ko, ito yung mga primaryang konsiderasyon bago tayo pumunta doon sa sekundarya, which is yung manuskrito. So ano-ano ba yung mga bagay-bagay na kinakailangan natin gawin? At anong connection rin nito doon sa binabanggit natin na impostor syndrome na dapat nating bakahin? Okay, unang punto na kailangan pagnilayan ay yung pagpapataas at tumitinding kompetisyon at burokratisasyon sa loob ng academic publishing doon sa industriya. Okay, masasabi natin na parang industriya kasi aminin natin, okay, isa sa mga bagay siguro na kailangan nating aminin, okay, bago tayo pumasok sa pananaliksik ay yung pagsasaad na lubhang komersyalisado ang mundo ng academic publishing. Ako mismo bilang isang editor, ako rin bilang isang author na naglilimbag ng mga manuskrito, ng mga artikulo sa iba't ibang journal, aminado ako diyan. Okay? At isa nga 'yan sa mga bagay na kailangan natin talagang pagsimulan, 'di ba? At tingin ko critical rin ito doon sa pagtukoy natin sa imposter syndrome, 'di ba? Dahil nga sa increased commercialization at increased competition na lahat ng mga bagay na ito kasi konektado 'di ba? Na nandiyan yung rankings, yung mga pamantasan natin gusto talagang pataasin yung kanilang ranggo. Pero ang tanong ay, sino bang nagbibigay ng mga ranggong ito? Sino nagsasabi na number 1 si ganitong university, number 2 si ganyan? Ano yung kanilang mga parametro? Ano yung kanilang mga criteria for judging? May audience impact ba yan? Ganyan. Sino-sino yung mga yan? Ang mga institusyong nagbibigay ng mga parametrong ito at nagsasabi ng kani-kanilang mga ranggo
ay mga dambuhalang kumpanya na milyon-milyon ang milyong-milyong dolyares ang kanilang kinikita, baka nga umaabot pa ng bilyon. Okay, hindi ko lang sigurado yung mga numero, pero yan na ang klaro, yan ang malinaw na katotohanan na isang malaking industriya, okay, na kumikita ng malaki itong university rankings. At sa ganun din, itong mga tao sa likod ng university rankings, marami rin sa kanila ay may stake, may interest doon din sa mismong publikasyon. Di ba? At itong mga publikasyon na ito, itong mga journals na ito, mga publishing houses na naglalabas ng mga akademikong journal, di ba? Ito rin yung mga pinagbabatayan nilang mga parametro, di ba? So parang ang hindi may conflict of interest eh. Kailangan nating aminin, may conflict of interest na itong particular na dambuhalang kumpanyang ito gagamitin niya bilang criteria for judging sa ranking yung mga number of academic publications ng faculty or number of citations ng kanilang mga artikulo. Pero sila rin yung mga taong nasa likod ng mga academic publications na ito na ginagamit bilang mga parametro. Ba? At dahil ito na nga yung nasusunod, 'di ba? At sila yung nagtatakda ng rules of the game, sabihin na natin. Ang mga universidad naman, yung mga pamantasan ay parang mga hilong-talilong na okay, sige para makasabay tayo doon sa ranking, sundin natin yung mga panuntunan nila pagdating sa laro. Kaya anong mangyayari? Diba? Sunod-sunuran din yung mga pamantasan sa mga batas na kanilang itinatakda. At sa batas sa kanilang itinatakda, sinasabi na pag mas marami yung publikasyon, diba, pag mas marami yung citation, ay mas mahusay ang isang scholar. Na alam naman natin ay hindi totoo. Okay? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon na masusukat natin ang isang scholar pagdating sa simpleng dami ng publikasyon o dami ng kanilang citation. At tingin ko, isa ito sa mga salarin kung bakit tumitindi yung tinatawag nga nating imposter syndrome. Na dahil meron kang one size fits all na parametro na ginagamit all across the globe. Di ba? Ikaw man ay pamantasan sa Estados Unidos o pamantasan sa Pilipinas, kahit na magkaiba yung kulturang pang-akademiko, kahit na magkaiba yung income level, 'di ba, ng isang profesor sa US o para sa isang profesor sa Pilipinas, magkaiba ang kanilang resources, 'di ba? Pero pareho yung parametro na ginagamit para sukatin sila, o anong mangyayari? So talagang tumitindi yung kompetisyon, 'di ba? Lumalabas yung pagnanasa ng marami na sige publishan tayo ng publish. Kahit na nakokompromiso minsan, at papasok na tayo dito sa pangalawang punto, yung occupational problems nung professor. Occupational, bakit? Kasi alam naman natin kung gaano rin kabigat yung pinapasan ng mga professor pagdating sa pagtuturo. 'Di ba hindi lang naman pananaliksik ang ginagawa ng mga professor sa kahit na anong universidad. Okay, meron silang una sa lahat mga klase na kinakailangang harapin. Kinakailangan sila pumasok sa loob ng silid-aralan, mag-check ng papel, gumawa ng lesson plan, ng syllabus, gumawa ng iba't iba pang mga paperwork. Minsan may administrative pa na position yan, whether department chair o isang editor. Isama mo yan, okay, doon sa pananaliksik, patong-patong yung mga pinapasan ng mga profesor. At konektado rin dito yung pagkapataas ng mental health problems. Kasi aminin natin, nakakadagdag talaga siya doon sa bigat ng problema na kinakaharap ng mga profesor. At sasama na nga natin sa listahan ng mga mental health problems. Ito ngang tinatawag nating imposter syndrome na nagkakaroon tuloy, nagde-develop ang maraming mga profesor na nakikita nila na hindi ganoon karami yung publikasyon ko, parang saan ako pupulutin, baka eventually hindi ako ma-tenure, 'di ba? O hindi ako magkaroon ng mataas na sweldo, hindi ako ma-promote, etc. Na lalo pang nakakadagdag doon sa bigat ng pinapasan niya at lalo pang nakakahadlang para siya ay aktual na makapagpalimbag.
'Di ba? Maganda naman talaga ang intensyon ng paglilimbag, maganda ang intensyon ng pananaliksik. Sino bang may ayaw? Sino bang may ayaw na ang isang propesor ay lumilikha ng bagong kaalaman? Ang problema lang ay 'pag itong paggawa ng bagong kaalaman ay nahahaluan na ng sobra-sobrang laksa-laksang komersyalisasyon, 'di ba? Nagiging sa dulo ng lahat komodikadong produkto, commodified product yung end result at yung professor ay subjected sa alienated labor na sige na nga para lang makagawa o sige gawa ako ng journal article, ba? Na minsan pa nga ang nakakalungkot rito ay sa maraming pagkakataon yung paggawa ng journal article ay hindi binibigyan ng karampatang kabayaran, 'di ba? Pero yung pamantasan ay nakakakuha ng iba't ibang benepisyo gaya halimbawa ng pagtataas ng kanilang international rankings, yung prestige nila, etc. So, saan saan lulugar ngayon yung scholar, yung propesor? Kaya nga sinasabi ko na dapat talaga ang primaryang konsiderasyon ay unahin ano ang kalagayan ng propesor sa kasalukuyan. Saka lamang tayo makakapagsagawa ng maayos na pananaliksik kung maayos din yung kondisyon, kalagayan ng mismong scholar. At idagdag rin natin dito dahil nga komersyalisado masyado yung academic publishing industry, nandiyan din yung mga kawatan na nananamantala. At marami yan. Kaya kailangan maging mulat rin tayo na may mga journal rin dyan na inaabuso nila yung pagiging desperado ng maraming mga profesor, lalong-lalo na doon sa tinatawag nating third world countries, na sila rin mismo ay nararamdaman yung pressure, 'di ba? Talagang dinidikdik sa utak nila publish or perish. So anong gagawin mo kung hindi ka mareregular, wala kang tenure, hindi ka mapopromote, kung ikaw ay walang publikasyon, eh hindi naman ganoon kadali. So anong resulta? Kapit sa patalim. Kahit ano na lang, basta lang makapag-publish. At marami mga journal diyan, baka yung iba sa atin dito ay hindi aware, 'di ba? May mga partikular na academic publications na nagpapanggap na sila ay para sa research dissemination, pero sa katunayan ay nangongolekta lamang sila ng pera. 'Di ba? Ang nangyayari dito, sasabihin nila, "Oh, mabilis yung ano namin, mabilis yung publication namin. Isubmit mo lang sa amin, kaagad-agad, instant, published." Magbabayad ka ng pera na madalas mahal, $100, $200, minsan mas mataas pa nga diyan. Tapos wala lang, ilalabas lang nila sa online, parang parang Facebook post lang, 'di ba? Hindi man lang nila i-edit at nakakaano talaga, nakakalungkot na hindi man lamang nila pinasadahan yung kanilang, yung mga ipinapasa sa kanilang mga manuskrito. Sasabihin nila kunwari na ito ay dumaan sa peer review process, pero sino nakakaalam, 'di ba? Sinong makapagsasabi niyan, 'di ba? Paano dumaan sa peer review process kung yung kanilang mga inililimbag kuno ay punong-puno pa nga ng mga factual errors, grammatical errors, spelling errors, at kung ano-ano pa. Sa makatuwid, predatory. Nananamantala lamang sila. Nandiyan, umiira lamang sila para makakubra ng publication fees nang sa gayon ay magkamal ng kita. Diba? So para bang supposedly win-win situation na yung desperadong scholar ay nakapag-publish at yung publication ay nakakuha ng pera pero hindi siya win-win eh. Kasi ano ba talaga ang nangyari doon sa publication? Nakapagpaambag ba ito sa kaalaman? Kung hindi naman ito dumaan sa masusing pagsusuri, 'di ba? Kung hindi man lang ito dumaan sa isang maayos na editing, hindi ito maituturing na dagdag sa ating kaalaman. Mabuti sana kung gano'n rin lang naman, pinost na lang natin sa Facebook o sa ating social media, baka mas maganda pa. 'Di ba? Hindi po tayo nagbayad. So ito yung mga bagay na kinakaharap natin sa kasalukuyan.
sa makatuwid, kung nais nating ah, kung nais natin makapagpalimbag, di ba? Hindi tayo po pwedeng mag-isa lamang. Okay? At ito yung punto na gusto kong bigyang diin. Okay? So, ang aking point number 1, at dito nanggagaling tayo sa kinukuha natin bilang inspirasyon si Salud Algabre, ay yung aking ideya na number 1, research needs a movement. Diba? Gaya ng ginawa ni Salud Algabre na nakita niya yung mga kasamaan ng mga Amerikano, nakita niya yung kasamaan ng sistemang feudal at naisip niya, hindi po pwedeng mag-isa lang akong kumilos. Pag mag-isa lang akong kumilos, madadali ako kaagad. Kailangan mo ng mga kasama. Kailangan mo ng mga ng iba pang mga kapwa scholar. At ganun siguro tayo dapat. Okay? Lalong-lalo na sa tumitinding mental health problems sa loob ng akademya. Lalong-lalong kinakailangan na meron tayong support group, na tayo nakikipag-usap sa mga kapwa scholar, 'di ba? Na makita natin na yung ginagawa natin ay hindi tayo lang. Hindi natin ito sinasarili dapat kasi ang problema ay sistematiko, 'di ba? Ito ay problema na hindi natin dapat kinikimkim kasi problema ito ng isang mas malaking komunidad. At kung problema ito ng mas malaking komunidad, nangangailangan ng solusyon na hindi rin individual, pang-individual, kundi pang maramihan. Kailangan ng isang kilusan, movement. Okay? Ganon din, uh, pinagkukunan natin ng inspirasyon si Salud Algabre kasi si Salud Algabre ay hindi natatakot magkamali. Okay, so tip number 2, do not be afraid to make mistakes. Gaya nga ni si Salud Algabre na sa panahon ng sakdal, nagkamali siya, nagkakamali naman talaga tayong lahat. Diba? At lahat ng eskola, okay, at tingin ko ito sa mga importanteng aral na dapat natin matutunan. Isa sa lahat ng mga eskola, diba, yung mga tinitingala natin, yung mga veterano, yung mga iniidolo natin, lahat yan, lahat sila, nagkaroon din ng pagkakamali at one point in their academic careers. Diba? Huwag natin silang santuhin o ituring na Diyos na parang sobrang talino nito, sobrang galing, parang gusto kong maging kagaya niya. Pero pag napunta kasi tayo sa ganung klaseng mindset, 'di ba? At tayo ay nagkamali doon sa mga unang subok natin, mabilis tayong panghinaan ng loob, 'di ba? Ang maganda, malaman kaagad natin sa simulat sa pool, 'di ba? Ma-realize kaagad natin na itong mga scholar na 'to na tinitingala natin, nagkamali rin naman sila eh. 'Di ba? Dumaan din sila sa mga pagsubok. Na-reject din sila. At kapag na-realize natin, napagtanto natin na ganun talaga yung realidad, mas madali nating matatanggap na okay din pala magkamali, 'di ba? Natural na nagkakamali, 'di ba? At kung tayo ay ma-reject sa isang journal, hindi ito katapusan ng mundo. Sige. At ganun din, kailangan nating kumuha ng isang uri ng publikasyon o ng sistema ng publikasyon na mas feminized. 'Di ba? Anong ibig ko sabihin? 'Di ba? Less competition, 'di ba? Yung minsan kasi parang may tendency na parang sige, laban, parang itinuturing natin yung pagpa-publish bilang isang giyera na parang kung sino yung mauna sa taas, kung sino yung pinakamarami, sige. Pero hindi ito giyera. Hindi ito basketball, 'di ba? Hindi tayo nakikipaglaban sa mga kapwa natin na colleagues, 'di ba? Whether sa lokal o sa pampandaigdigan na parang gusto nating makauna, gusto nating ituring na parang giyera, 'di ba? Sa halip, tingnan natin ito bilang isang sistema ng pag-aaruga, 'di ba? Kinakailangan maging mas feminista, sabihin na natin. Mas feminista yung pagtingin natin sa publikasyon, 'di ba? Sa halip na ituring ang paggawa ng kaalaman bilang papugian, ituring natin ang paglilimbag ng bagong kaalaman bilang isang, 'di ba, aaruga sa isa't isa. Tingin ko mas produktibo yung ganong klaseng perspektiba. At muli, halaw mula sa isang kumbaga paghahalaw natin ng inspirasyon si Salud Algabre sa bagay na ito. Ngayon, paano natin bibigyan ng mas laman, detalye itong mga binanggit kong 3 punto? Sige, isa-isahin natin. Isa sa mga bagay na
parang kilala kay Salud Algabre ay itong particular na quote na ito. Diba? Paborito ko itong quote na ito mula kay Salud Algabre. Sabi niya, no uprising fails. Each one is a step in the right direction. In a long march to final victory, every step counts. Every individual matters. Every organization forms part of the whole. Ngayon, sabi ko nga kanina, malinaw kay Salud Algabre na hindi masasagot ang mga problemang sistematiko kung ang ating paraan ng pagsasagot ay nasa nivel ng individual. Ang problema ay sistematiko sa makatuwid, ang sagot ay dapat nasa sistematikong nivel din. Kinakailangan ng sama-samang pagkilos. Huwag nating kimkimin, sarilinin ang problema kasi pag ginawa natin yan, lalo lamang tayong mahihirapan. So sa puntong ito, yung point number 1 kanina na binanggit ko, research is a movement. Anong ibig kong sabihin dyan? Dagdag na punto bilang pangsuporta. Una sa lahat, tandaan natin na ang paggawa ng bagong kaalaman ay palaging kolektibong proseso. Diba? Walang konsepto ng kaalaman na nasa nivel ng individual. Sabi ko nga kanina, 'di ba? Kung meron kang nagawang bagong dagdag na ambag sa kaalaman at ito ay iyong kinikimkim lamang sa iyong sarili, maituturing ba talaga itong kaalaman? Hindi, 'di ba? 'Di ba? Kung isang tao lang nakakaalam niyan, hindi talaga ito kaalaman. Pag sinabi nating knowledge, 'di ba? Ito ay dapat may ugnayan sa pagitan ng iba't ibang mga individual na bumubuo sa isang komunidad, sa isang lipunan. Kaya walang konsepto ng kaalaman na divorced, 'di ba? Nahiwalay mula doon sa konsepto ng isang lipunan. At ganun din, 'di ba? Yung mismong paggawa sa kaalamang iyan ay palaging kolektibo, 'di ba? Whether ikaw ay isang siyentista, isang kimika, hindi ka makakagawa ng eksperimento kung wala yung mga lab technician, kung wala yung mga gumawa noong mga aparato sa iyong laboratorio, kung wala yung mga lab assistants, 'di ba? Palaging merong ambag yung mga taong nakapaligid sa iyo. O kahit nga historiador, parang pwede mong isipin halimbawa, baka karamihan yata sa atin dito ay pamilyar sa disiplina ng pagiging isang historiador. Baka isipin ninyo na pwedeng maging individualized ang knowledge production sa pagiging historian. Hindi, 'di ba? Paano ka nakakakuha ng kaalaman? Nakukuha mo ito sa pamamagitan ng aklatan. 'Di ba? Sino nangangasiwa sa mga aklatan? Yung mga librarians o sa mga arkibo, 'di ba? Yung mga archivists o sa mga gumagawa ng oral history. Makakagawa ka ba ng oral history kung wala kang ugnayan sa iyong mga interview respondents? Walang individual na kayang makagawa ng bagong kaalaman na sa pamamagitan lamang niya, 'di ba? Na siya lang ang gumagawa nito. In fact, kaya nga tayo nagsasagawa ng RRL eh. Ito yung pinaka-pundasyon ng Review of Related Literature. Ito ay isang kumbaga pag-amin, isang acknowledgement na kung anuman yung ginagawa nating bagong kaalaman, kung ano yung inaambag nating bago sa malaking kolektibo ng kaalaman, ito ay patong lamang sa isang dati ng umiiral na tipak ng kaalaman. Diba? Or sa English, mayroong phrase na ginagamit palagi, yung standing on the shoulders of giants. Isa itong acknowledgement, recognition, pagkilala na may mga nauna na sa atin. Sa makatuwid, kung may mga nauna na sa atin, kung may mga naghawan na ng landas, paano mo masasabi na maaari mong magawa ang knowledge production bilang isang individual? Sa makatuwid at konektado ito doon sa pangalawang punto, ang isang scholar ay umiira lamang kung siya ay nakapaloob sa isang komunidad ng mga kapwa scholar. 'Di ba? Walang konsepto ng isang scholar na nagkakanya-kanya lang, 'di ba? Na nagsasarili lang. Walang ganoon. 'Di ba? Kahit na gaano pa siya ka selfish at kahusay, efficient bilang isang individual scholar, nonsense. Hindi nangyayari 'yan, okay? Kaya ka nagiging mahusay dahil meron kang nakukuha mula sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ngayon,
critical yung unang dalawang punto para tumalon doon sa pangatlo. Di ba? At ano yung pangatlo? Na dahil nga ang knowledge production ay palaging isang kolektibong proseso at walang isang scholar na kayang gumawa, 'di ba, ng paggawa ng kaalaman at pagde-disseminate ng kaalaman ng sa sarili lamang niya. Nangangahulugan na yung mga taong nasa likod ng knowledge production, gaya halimbawa ng mga academic journals, wag natin silang ituring na kaaway, 'di ba? Tayo ay isang movement. 'Di ba? Sila ay dapat ituring na comrade, 'di ba? Kasama sa halip na kaaway. And similarly, dapat yung mga patnugot din, yung mga nasa journal din, ay dapat ituring nila yung mga nagpapasa ng manuskrito bilang mga kasama rin, bilang mga comrade, 'di ba? Hindi dapat tignan ito na para bang yung scholar, yung scientista, 'di ba, ay dumadaan sa peer review na para bang gusto makita survival of the fittest. Parang Squid Game na sige, kung sino yung mga pinakamagagaling, 'di ba? Sila lamang ang makakalagpas, mananalo sa dulo ng lahat. Huwag nating isipin ganoon, 'di ba? Bagamat may mga ilang journal siguro na ganoon yung mentalidad nila, ay huwag tayong pumunta sa mga ganyang klaseng journal. Problema na nila 'yan. 'Di ba? Sila ang may mali sa pag-iisip nila, sa kanilang perspektiba. Huwag tayong pumunta sa mga ganong klaseng journal. Pumunta tayo sa mga journal na nakikita natin na yung mga patnugot, 'di ba? Sa ating pakikipag-correspond sa kanila, sa ating mga email, ay talagang bukal na naniniwala, dalisay na naniniwala na merong ugnayan sa pagitan ng contributing author at ng journal, 'di ba? Kasi kung tutuusin, marami naman talagang mga editors ang ah, tu tumitingin talaga doon sa best interest ng isang contributing author. Siguro magandang dito magbigay ako ng isang personal na na kwento. Gusto kong ibahagi na I think mga halos isang dekada na nakaraan, or around 10 years ago, ako ay nagpasa sa isang journal. Okay? Isang isang prestigious na journal. Okay? Tingin ko, parang feeling ko, pwede akong sumali diyan, o pwede akong magpasa diyan. Sige, gawa ako ng papel, isinumite ko sa kanila. Pero yung bumalik sa akin yung komento ng editor, medyo nananghina ako. Kasi sabi ng editor ay hindi namin matatanggap ang iyong papel. Hindi ito bagay sa aming journal. So nalungkot naman ako, para akong nabasted nung nililigawan ko. Pero ito yung maganda. Kasi bagamat ganoon yung desisyon nila sa aking ipinasang manuskrito, sa ilalim naman noon ng desisyong iyon ay merong binanggit na rekomendasyon yung journal editor na sabi niya, bagamat hindi ito bagay sa aming journal, ay nakikita ko na ito ay maaring mas magandang ipasa sa iba pang journal. Diba? At in fact, nagbanggit siya ng isang partikular na academic journal naman na nakabase sa Estados Unidos. Sabi niya, tingin ko dito mas maswak dito yung artikulo, hindi sa amin. At medyo naguluhan ako. Okay, meron palang mga ganoong rekomendasyon. Okay? Kaya magkaiba naman ng journal tong mga to, magkaibang bansa, 'di ba? Hindi naman sila pareho ng editorial board, pero may ganung klaseng rekomendasyon. Di sabi ko, o di sige. Ni-reject nila yung artikulo ko, pero nagrekomenda sila ng bagong journal. Ipinasa ko doon sa nirekomendang journal at guess what? Pumasa doon sa kanilang journal. 'Di ba? At isa rin itong prestigious na journal na hindi ko nung una hindi ko naisip na pwede ko palang ipasa doon. So may ganitong klaseng komunidad ng mga scholar na ang layunin nila ay hindi mag-gatekeep. Oy, isa sa mga ano natin 'yan, 'di ba? Mga konsepto na parang yung mga editors na 'yan, mga gatekeepers na 'yan, parang gusto nila sila rin lamang yung magpa-publish sa kanya-kanyang mga journals. Tingin ko may mga ganong klaseng editors talaga, may mga ganong klaseng journals talaga na parang competition ang kanilang perspektiba sa mga journals. Pero sa aking pananaw, sa kalakhan, mas marami pa rin talaga yung mga patnugot ng mga journal na
tinitignan talaga nila yung kabuang kabutihan nung mga contributing authors na nagpapasa sa kanila. At makakakita tayo halimbawa ng mga ganitong klaseng editors na bagamat hindi nila katatanggapin kaagad, pero magbibigay sila ng mga mungkahi, 'di ba, na ito baka gusto mong subukan dito. So sa makatuwid, nasa sa atin, no? Tingnan rin natin bilang mga individual na siyasatin natin, tignan natin parang mala-comrade ba ang tingin sa atin ng journal na ito. Kasi kung hindi, pabayaan sila, wag kayong magpasa sa mga ganyang klaseng journals, 'di ba? Problema na nila 'yan. Kung may mga journals tayo na nakikita na mabuti ang turing sa atin, 'di ba? Di yun ang ating tingnan. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay parang ganito na Squid Game ang tingin ng mga journals doon sa mga ipinapasa nila. At sa amin sa Philippine Studies, at ito ibinibida ko na yung journal namin, kung saan ako ang punong patnugot, ganito rin yung aming sinusubukang i-maintain na uri ng pakikitungo sa mga contributing authors. Hangga't maaari, hindi kami tumatanggap syempre. Hindi namin pwedeng tanggapin lahat ng mga manuskritong ipinapasa sa amin. Pero hangga't maaari, pinipilit talaga namin na maghanap ng rekomendasyong journal. Kapag kami ay magbibigay ng rejection, na kami ay magsasabi, pasensya na, tingin namin hindi ito angkop sa aming publikasyon, hangga't maaari nagbibigay kami ng baka gusto nyong tignan dito sa particular na journal to. Tingin namin mas bagay kayo sa ganitong klaseng journal, sa ganitong klaseng pamantasan, etc. Sige. So, ilang mga punto tungkol sa Philippine Studies para lamang magkaroon kayo ng ideya. Kasi importante rin na kapag kayo ay nagpapasa ng journal, hindi lang porket Scopus o ISI, at tingin ko na nga, isa sa mga problema yan ng masyadong komersyalisadong uri ng publishing industry, nakakalimutan nating aralin yung mga pinagpapasahan nating publikasyon. Parang, doon tayo kasi ISI, doon tayo kasi Scopus. Nawawala na sa ating isipan na bagay ba yung journal, yung manuskrito natin sa journal nila, 'di ba? Or ano ba talaga yung track record ng journal na ito? Porket Scopus, ano na lang, isusuko na lang natin yung ating critical faculties na basta Scopus magaling. Hindi naman, not necessarily true, ba? Ang isa sa mga bagay na maipapayo ko ay kapag kayo ay magpapasa sa isang journal, aralin nyo rin yung journal na ito. Kasi kumbaga sa isang analohiya, ang isang journal ay hindi lamang publikasyon, kundi isang malaki at matagal nang umiiral na talastasan, 'di ba? Konbersasyon. At ikaw na nagpapasa ng isang manuskrito sa journal na ito, tila baga ang sinasabi mo, gusto kong makaambag sa usapang 'yan. Ngayon, hindi naman sa lahat ng usapan ay pwede kang makaambag. Minsan, meron kang gustong sabihin pero hindi siya swak sa usapan ng journal. 'Di ba? So, kailangan nating alamin ano ba yung mga konbersasyon nangyayari doon sa journal na ito. Meron bang konbersasyon diyan na meron akong masasabi, nakakaambag ako at hindi ako out of place. So, dapat aralin natin. Ano ba yung mga ginagawa nila? Ano ba yung mga pinag-uusapan nila? So, magandang tignan bago kayo magpasa ng manuskrito, alamin niyo muna yung mga batayang detalye hinggil doon sa publikasyong iyon. Alamin halimbawa, gaano na ba siya katagal? Sa kaso ng Philippine Studies, kami ay isang journal na umiiral simula noong 1953 na quarterly. Kada kapat ng isang taon, ibig sabihin, 4 na beses kami naglilimbag ng issue kada taon. At noong 2012, yung journal ay nagpalit ng pangalan. Actually, hindi naman nagpalit, pero yung original na Philippine Studies, dinagdagan namin ng historical ethnographic viewpoints. So yan, isang magandang halimbawa yan. Kasi hindi porket Philippine Studies, yung pamagat ng aming journal ay anything na related sa Philippine Studies, pwedeng ipasa sa amin. Diba? At talagang tinitingnan namin ay, ito ba ay historical? Diba? Or ethnographic? Kasi kung hindi, yan, malaki ang chance na mare-reject ka. Kasi kung kunwari ito ay tungkol sa agrikultura, di ba? Medyo malayo yata sa historical and ethnographic viewpoints yan. O kung ito ay tungkol sa kimika,
okay, or sa iba pang mga larangan na hindi pasok sa historical ethnographic, malabo, 'di ba? So, aralin muna. Gano'n din, magandang aralin din kung sino yung editorial board tsaka editorial advisory board, 'di ba? Importante kasi sabi ko nga kanina, konbersasyon ito. Madalas kung sino yung mga nasa loob ng editorial board at ng advisory board, 'di ba? Sila yung mga taong nandoon sa konbersasyon. So kung tingin mo ay yung papel mo, yung manuskrito mo ay tumutugma doon sa paksa ng usapan ng mga nasa loob ng editorial board at advisory board, di check mark yun. Okay? Malamang kung pwede kang pumasok sa usapan. So ilan lamang ito sa mga, ito ay listahan pala ng mga nagdaang punong patnugot ng Philippine Studies mula sa panahon ni Leo Colom noong 1953 hanggang sa paglipas ng panahon, maging si Horacio de la Costa ay naging punong patnugot na ito, si Roque Ferriols na kilalang bantog na pilosopo, hanggang kay Father Schumacher. At yung pinakahuling patnugot bago ako naging punong patnugot ay si June Aguilar na natapos ang kanyang termino noong 2021. So, yan. Pag tinignan niyo yung mga pangalan nila, tapos nakita mo, okay, so ito pala yung mga paksa na inaaral nila, malamang ito yung mga paksa na pinapaboran. Ito yung scope noong journal. Ganun din, yung editorial board, ano rin yan. Kaya palatandaan yan kung ano yung mga pananaliksik na tinatanggap sa journal na ito. Halimbawa, Warwick Anderson na alam natin ay nasa larangan ng History of Science, or Carol Howe na nasa larangan ng panunuring pampanitikan. So ito yung mga bagay na malinaw na palatandaan na ito yung mga paksang lumalabas sa mga publikasyon ng Philippine Studies. At ganun din, magandang tignan yung advisory board, editorial board, kasi ibig sabihin nandun, ito rin yung network ng pinanggagalingan ng mga reviewers. So kumbaga parang ano na to, parang mga life hacks na paano ba malalaman, or actually hindi talaga malalaman kung sino yung reviewer, kasi ang proseso ng peer review ay blind, double blind. Hindi alam nung nagre-review yung identidad noong may akda ng manuskrito, at ganoon din hindi rin malalaman noong may akda ng manuskrito kung sino yung gumawa noong review. Pero kapag inaral ninyo kung sino yung advisor, yung editorial board, yung advisory board, more or less you get a sense na okay, so ganitong klaseng audience yung meron yung journal, and more or less ganito yung line up ng mga reviewers. Although not necessarily naman kung sino yung advisory board namin, sila talaga automatically yung reviewers. Hindi. Okay? Madalas kasi actually hindi sila kasi tagtag na sila ng trabaho eh. But more or less yung network nila, yun din yung pinanggagalingan ng aming pool of reviewers. Okay? Ang problema lang minsan, at hindi talaga ito maiiwasan, hanggat maaari nga gusto namin sa journal na walang mga ganitong klaseng reviewer na galit, na bitter, 'di ba? Parang pinepersonal yung mga review, 'di ba? Pero ano talaga, ito yung realidad eh. At sa hangga't maaari, ayaw namin mangyari yan, pero minsan nangyayari talaga siya. Sinesensor na lamang minsan namin yung mga harsh and unnecessary na mga komento. Minsan pag meron pa nga minsan mga parang below the belt yung mga komento, tinatanggal na lang namin. Diba? Pero ano rin yan, it's part of the job, it's part of a scholar's reality na minsan makakatanggap talaga tayo ng magandang klaseng negatibong komento. Ang mapapayo ko na lamang dito ay huwag tayong magpadala, di ba? Kung bitter si reviewer 2, palagi siyang galit, huwag tayong magpadala. Isang tao lamang siya. Okay? Isang tao lamang siya. Diba? Hindi siya ang magdidikta ng kahusayan ng iyong trabaho. At tandaan rin natin na tingin ko halos standard practice ito sa lahat ng journals. Hindi porket sinabi ni reviewer 2 na gawin mo to. Hindi porket may pinagawa si reviewer, dapat sinite mo to. Dapat ito yung methodology mo, etc. Hindi porket ganoon
ay kinakailangan mo itong sundin. Di ba? Katunayan, at ito ay mula sa halimbawa ng Philippine Studies, binibigyan din namin ng pagkakataon, ng oportunidad, yung may akda na ipaliwanag ang kanyang sarili. Kung tingin niya ay hindi naman angkop yung mga mungkahi ni reviewer 2, pwede nga ipaliwanag yun. Kaya pwede niya sabihin sa isang pagpapaliwanag, di ba? Isang komento na hindi ko 'to ginawa kasi tingin ko makakasira ito sa aking manuskrito, hindi naman talaga ito yung aking paksa, etc. Okay? So wag tayong panghinaan ng loob kung makakakuha tayo ng mga referees report gaya nitong kay reviewer 2 na palaging galit, palaging bitter, isang tao lamang siya. Okay? Palaging may pagkakataon. At kung hindi naman ito tanggapin ng editors nung journal na pinagpasakan nyo, di lipat na lang kayo sa iba. Okay? Huwag tayong panghinaan. Sige. So, yun. Bilang pangwakas dito sa point number 1, sinasabi ko nga na huwag niyong ituring yung mga editors. May mga ilang editors na sabihin na natin, hindi maganda yung ugali, pero tingin ko mas marami ay tinitignan yung pangkalahatang kabutihan noong mga nagpapasa sa kanila ng mga manuskrito. Sige. Pangalawa ay sinabi ko nga kanina na huwag kayong matatakot na magkamali. Sabi nga ni Salud Algabre, no uprising fails. Each one is a step in the right direction. Kung madapa ka man sa una, diba, may palaging pagkakataon na bumangon sa mga susunod. At ganun din dapat yung ating perspektiba sa paglilimbag ng ating mga akda. Ang aking may papayo, lalong-lalo na sa mga bata, maging matapang sa mga journal, sa mga topics na inyong pipiliin. Huwag kayong masyadong kabahan na parang, ay, siguro masyadong mataas yung standards nila, parang ayoko magpasa, nakakatakot, nakakahiya. Diba? Imposter syndrome na naman. Huwag kayong magpapadala sa ganyan. Diba? Lalong na kung bata kayo, meron kayong lisensyang magkamali. Diba? At wala namang mawawala sa inyo, diba? Kung kayo ay magpapasa sa isang journal tapos ma-reject, pwede na reject di ba? At least, nagkaroon kayo ng experience points doon sa rejection na iyon. And, who knows? Baka tanggapin. At ako, sa personal kong karanasan, ganun yung aking naging mentalidad nung ako ay nagsisimula pa lamang bilang isang scholar. Kahit nung panahon nga na wala pa akong PhD. Pasa lang ng pasa, sige, kung anong gustong gawin. Minsan magpapasa ka, tapos may lalabas na review, medyo negatibo. So, doon sa pagre-review, ikaw ay magre-revise, pero dahil sa palagi mo siyang ginagawa, nagiging mas mulat ka na. Ano ba yung hinihingi nitong mga scholar na ito? Diba? Madapa ka man sa ngayon, eventually, makakabangon ka rin. Diba? At konektado ito doon sa pangalawang punto. Kung kayo ay isang scholar, kinakailangan niyayakap natin yung mga pagbabago. At niyayakap rin natin yung mga revision. Napaka-rare na makakakuha tayo ng isang acceptance notice na fully accepted, no revisions needed. Madalas hindi nangyayari yan. Diba? Ang madalas nangyayari ay hihingi yung editors nung pagbabago. Paano mo mapapa-improve? Paano mo mapapahusay pa ang iyong manuskrito? Huwag tayong mahihiya sa mga ganyang klaseng bagay. Kasi aminin naman talaga natin, wala namang perpektong manuskrito. Kahit nga yung mga nakalimbag na ngayon, kahit nga yung mga tinuturing na natin mga classics na mga libro o publications, palaging may kulang sa mga yan. Diba? Yun lang kasi kailangan ma-publish na. Diba? Pero if you can be picky about it, iisa-isa yung mga punto, palaging may pwede kang masuggest na pagbabago. Points for improvement. So, huwag tayong masyadong panghinaan ng loob pag hinihingan tayo ng mga revisions, ng mga pagbabago kasi bahagi talaga ito ng normal na buhay ng isang akademiko. At pangatlo, na aking payo, magbigay ng focus doon sa inyong trabaho at hindi sa journal. At tingin ko isa nga ito sa mga malaking pagkakamali ng maraming mga batang scholar na sa aking palagay din, structural din yung suliraning ito. Kasi nga, nasanay na tayo doon sa scopocentric na uri ng pag-iisip.
Dahil pinupush tayo, mag-publish kayo sa Scopus Journal, sa Scopus Index Journal, ISI Index Journal. Ang una natin tinitignan, ano bang pangalan ng journal na yan? Di ba? Yan ba ay Scopus? Diba? Kahit na hindi naman ito konektado sa ating ginagawang trabaho o medyo malayo na sa saklaw ng ating pananaliksik, push lang ng push. Kung hindi talaga swak, anong gagawin natin? So, ang mas magandang bigyan ng pansin ay yung inyong manuskrito sa halip na yung pangalan ng journal. Diba? Ito ay mga parang comics na pinapakita yung stages of revision. Pero medyo nakakalungkot, parang pag nakatanggap ka ng rejection notice or ng notice na revise, 'di ba? Revise and resubmit, parang ang bigat kasi 'di ba isipin mo pinaghirapan mo 'yon, ilang taon mo siyang ilang taon ka nag-data gathering, 'di ba? Pinaglamayan mo, pinagpuyatan mo, tapos ang hihingin sa iyo magdagdag pa ng mga revisions. 'Di ba? Nakakalungkot, mabigat, pero tanggapin natin na ito talaga yung realidad na kasi totoo naman talaga. Wala namang perpekto kasing manuskrito. Palaging may makikitang pagbabago. Isipin natin na ito ay sa kadalasan hinahangad lang ng mga referees at hinahangad din ng mga patnugot na mapakinis pa ang isang manuskrito na mayroong maganda at mayroong orihinal na maiaambag sa lupon ng kaalaman. Okay. So paano namin sinasagawa halimbawa sa Philippine Studies yung review? Ang ginagawa namin, una, may internal review, diba? Kami muna bilang editorial team, tinitingnan namin, ito ba ay pasok sa aming scope? Ito ba ay makakasabay sa rigors ng peer review? Kapag okay na doon, saka na namin siya ipapa-external review na double blind nga. Diba? Usually 2 to 3 yung mga referees namin na nakabatay sa kanilang kasanayan. Diba? Hindi naman kami kumukuha ng basta-basta na referee na wala namang alam doon sa paksa. At madalas umaabot ng 6 na buwan yung prosesong ito. Sinusubukan namin pabilisin pero ayun ang kinokontak na namin may mga professor na may mga tinuturuan ring klase, may mga chinechekan din papel. So paumanhin alam namin na importante yung oras at kayo ay naghahangad din ng mabilisang proseso kasi nga dito nakaasa yung promotion, dito nakaasa yung publication award at yung tenure. Pero ayaw rin naman namin ikompromiso yung proseso ng pagre-review. Tapos, pag nakuha na namin yung mga reports ng mga readers, ibabalik namin naman sa author, sa may akda, yung feedback at hihingi ng revision. At kapag naipasa naman yung revision sa amin, saka kami magbibigay ng aming final publication decision kung ito ba ay reject or accept. Sige. So ito yung mga decision types namin, may mga accept as submitted pero sabi ko nga rarely. Ako never pa ako nakapagbigay ng ganyang klaseng desisyon at never pa ako nakatanggap ng ganyang klaseng desisyon sa mga nailimbag kong mga artikulo. Ang madalas, kung ito ay tatanggapin, accept but subject to minor revisions. Yung mga malilit lang naman, parang spelling, grammar, or di kaya para magdagdag ng mga ilang mga punto na paglilinaw, clarificatory, ganyan. At pinakamadalas na nangyayari ay revise and resubmit. Tignan na ito yung mga nakitang butas doon sa manuskrito, ito yung mga nakitang kahinaan, at ito yung pamamaraan para mapalakas, mapunan yung mga butas na iyan. At dahil dyan, sa mga tuwid, nangangailangan ng major revisions. Pero minsan, aminin na natin, kailangan talaga may mga manuskrito na dapat tanggihan. Dahil minsan, hindi talaga swak doon sa journal, minsan talagang kulang, hilaw pa. Hindi naman sinasabi na walang kwenta yung inyong papel o inyong paksa, pero magandang balikan. Diba? Bumalik sa drawing board, tignan ano yung mga fundamental na pagkakamali, di ba? Gawin ulit yung data gathering, di ba? At siyasatin paano mapapaganda pa yung papel. So ito yung map namin ng proseso. Medyo komplikado siya, pero gets nyo naman. Batay doon sa mga napag-usapan natin kanina. So mula doon sa author, may akda, hanggang sa pagpasa, internal review,
Okay, tas paulit-ulit 'yan hanggang sa makuha yung pinakamagandang porma niya, editorial decision, accept manuscript, tapos may copy editing para maitama yung mga pagkakamali, yung page proofs, tapos yung sa publikasyon. Okay. So, yun. Kaya nga ni sa Salud Algabre, huwag tayong matatakot magkamali, 'di ba? Nagkakamali lahat ng mga scholar. In fact, may mga kilala nga ako ng mga veterano na scholar na yung mga tinitingala kong mga sabihin na nating higante ng academic world, makakarinig ako ng mga kwento na alam mo na-reject ako. No, nagpasa ako sa isang journal na na-reject. At ako naman, nagugulat kasi, huy, tinitingala ko tong scholar na ito. Parang nare-reject pa rin pala siya kahit na veterano na siya. Kaya importante nakikipag-usap tayo sa mga kapwa nating scholar kasi makakarinig tayo ng ganitong kasi mga kwento na hindi ako na hindi ako natutuwa na na-reject siya, pero natutuwa akong marinig na yung karanasan ko ay nararanasan rin pala niya. At doon natin napagtatanto na 'di ba, hindi naman natin dapat talaga tinitingala ng sobra itong mga scholar na ito, 'di ba? Dahil subjected din sila sa ganitong klaseng rigors ng academic publishing. So tayo, lalong-lalo na yung mga batang scholar, huwag kayong magkakamali. Kasi kahit nga ultimong mga veteranong scholar ay nagkakamali. Kung sila nagkakamali, kayong mga bata ay may lisensya na magkamali. So huwag matatakot maging mapangahas sa inyong mga desisyon. Sige. At pangatlong punto, pangwakas dito sa aking lektura ay yung feminisasyon ng ating paglilimbag, paggawa ng kasaysayan. Isipin natin na ang ating ginagawa ay hindi naman kompetisyon. Hindi ito giyera. At bilang pangwakas dito sa aking lektura, iwasan natin yung parang pagpapakamacho dito sa sa publication process. Na parang paramihan, pagalingan, 'di ba? Pag ako nakapag-publish dito, yeah, galing, individual achievement. Hindi. Ba? Ituring natin na yung kahusayan ng ating mga kapwa, scholar, ng ating mga kasama sa departamento ay 'di ba? Achievement rin ng mas malawak na komunidad. Na kung ano yung nagawa niya, 'di ba? Ito ay refleksyon noong husay ng diskurso sa loob ng komunidad na ito. And similarly, kung tayo rin mismo ay nakakuha ng individual achievement, 'di ba? Nakapag-publish sa isang magandang journal, na tayo ay nakapaglimbag ng isang bagong libro, huwag natin ito ituring din bilang isang individual lamang na tagumpay. Tagumpay din ito ng mga nakapaligid sa atin. At kung ganyan ang mentalidad natin, it also follows na dapat nurturing rin tayo doon sa publication and academic knowledge production na komunidad kung saan tayo gumagalaw. Diba? Kung kunwari, kinakausap tayo ng ating mga kasama sa departamento, baka po pwede mo naman tignan, mag-comment ka naman dito sa aking manuskrito. Anong maiaambag mo, di ba? Or kung kunwari, tingin ko ito yung language of love sa mga scholars, lalong-lalo na sa mga historiador, na pag may nakita ka halimbawa na source, siyempre punta ka ng library, punta ka ng archives, di ba? May mga nababrowse ka minsan ng mga sources na hindi applicable sa iyong research topic, sa iyong research project, pero dahil alam mo na yung kasama mo sa department o yung kakilala mo mula sa isang universidad ay ito yung kanilang paksa, kukunin mo pa rin yung source, di ba? Titingnan mo pa rin, ipapa-photocopy mo, isa-scan mo, tapos isi-send mo sa kanya na parang, uy, may nakita akong ganito, baka makatulong sa iyo. Nakakatuwa na bahagi ako at sa aking palagay, ito ay isa sa mga salik kung bakit ako umabot sa puntong ito. Bilang isang associate professor, bilang isang chief editor, umabot ako sa puntong ito sapagkat yung kinabilangan kong academic community ay mayroong ganitong klaseng informal tradition na parang gift-giving. Ay, nakita akong source about transportation history. Di ba, Mike? Nagta-transportation history ka. Send ko sa'yo to. At ako naman, ganun din yung aking ginagawa sa kanila. Alam ko na ito yung mga paksa na sinasaliksik nila. Pag may natitisod ako sa library, sa archives na alam ko magagamit ng aking mga kapwa,
send. Gaano ba kahirap yung mag-scan? Gaano ba kahirap yung kumuha halimbawa ng picture, tapos isend mo lang sa kanila. Or isend mo lang sa kanila yung kahit mismong source. O ito, i-type mo sa Messenger, may nakita akong ganito, oh. Ito yung dito mo siya mahahanap. Gaano ba kahirap 'yun? Hindi lang ito isang magandang bagay kasi nakakatulong, literal na nakakatulong sa research nila, kundi ito ay sa pangkalahatang abutan ng sa long-term perspective, nakakatulong doon sa pagbubuo nga ng isang kolektibong danas sa publikasyon. Hindi kinakailangang maging publish and perish yung mentalidad natin na parang macho competition ang academic publication. Kapag ganyan ang mentalidad natin at nagkanya-kanya tayo, talagang magpe-perish tayong lahat. May puwang sa akademya para sa isang mas feminized na uri ng pagtingin sa publikasyon, sa isang mas nurturing na uri ng pakikitungo sa ating mga colleagues, sa ating mga kasama sa disiplina. Nang sa gayon ay sama-sama tayo, kolektibo tayong umuunlad bilang mga scholar. Kasi sabi ko nga kanina, ang pundasyon natin dito, 'di ba? Ang fundamental na batayan ng lahat ng ito, knowledge production is always a collective process. The moment na tayo ay lumabas do sa kolektibong iyan at isipin natin na po pwede tayong magkanya-kanya, pag-perish talaga yung maaabot natin. Imbis na makapag-publish, pag-perish yung mangyayari. So sa ngayon, yan na lang muna siguro yung aking ambag. Sa mga susunod na lektura ay magiging mas focus tayo doon sa paksa ng ating ride shop. So sana ay may natutunan kayo. Kung mayroon kayong mga tanong hinggil sa academic publication, ako ay bukas para sa mga katanungan yan. Maraming salamat sa pakikinig at magandang umaga.